Tingnan natin hanggang saan ito at kakayanin pa ba. Kausapin po natin ang lead convener ng Power for People Coalition at Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development, si Sir Jerry Arances. Jerry, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Good morning, Doris at Robert. At maraming salamat po ulit sa pag-anyaya sa amin. Sir, Sir, ikaw yung maganda yung tanong mo. Kaya pa? kaya Ano pa sabi ba paulit-ulit na nagba-brown out, paulit-ulit na may banta na tataas yung singil? Ano, tatanggapin na lang ba nating mga consumer ito? Baw na lang ba tayo na baw dahil wala tayong magagawa? Iyan din po yung paulit-ulit natin tanong, ano? Tila pag hindi na siya mariso-resolba. Tapos, ang isang mas matindi ay panahon pa ng crisis. Di ba? Parang kahit merong emergency powers na ang pamahalaan, ang presidente mismo, hindi na-address yung pinaka-ultimong problema natin, ano? At eto nga, itong rotating brownouts, bago pa man, at sinabi din natin, kasi nagsalita si Department of Energy Secretary nung kasagsagan ng rotating brownout, sabi niya, hindi magtataas ang presyo ng kuryente, kaya nagtaka din kami kaagad na in the past na experiences natin, kasi ito yung feature for the last 10 years ay talagang magtataas kasi pass on lahat yan. Bulat-lat na sa taong bayan kung ano ang pinakadahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa bayan natin. Pinapasa lahat ng responsibilidad sa taong bayan. So, kagaya nga po ng tanong ni Robert, hanggang kailan natin kakayanin? At wala na ba talaga tayong magagawa? Oo, syempre, pagka hindi ka naman nagbayad, putol agad So, pero Tama po. ito pang ganitong klaseng sitwasyon, ay hanggang forever and ever na nating tatanggapin? Correct. Hindi po dapat natin tinatanggap yun, ano? Kasi meron pong mga pamamaraan at sinasabi na po natin sa kasaysayan. Una, marami pong mga reforma ang nabago, pero lahat po yan ang pinaka-mayor na dahilan kung bakit may mga pagbabago at reforma dahil po sa, kumbaga, pag-uusig ng mga electric consumers din, to the point na naghahabla tayo ng mga kaso sa kanila, sa mga sa Energy Regulatory Commissioners, marami pong na-ombudsman. So dapat po talaga na mag-ingay ang taong bayan at kaya napaka-importante po na pinibigyan din nyo ng pagkakataon na ma-air at mailinaw sa taong bayan kung ano yung dahilan kung bakit may mga ganito. Dito Opo. po sa rotating brownouts na ito, ang masasabi ko po dyan, una, ay meron pong mga pagkakataon na walang nangyayaring rotating brownout sa peak season. Ibig sabihin, summer months. Panahon po ng eleksyon. Ibig sabihin, capable ang industriya at ang Department of Energy na pigilan yan. At maraming mga measures na matagal na nating isinasalang sa kanila na pwede naman nilang gawin. Pero ang pinaka-importanting elemento po dito dahil nasa crisis, energy crisis mode pa rin po tayo, ay may emergency powers ang pamahalaan. Sa dulo po ng lahat, ito po ay pwedeng aksyonan ng pamahalaan dahil may police power ang gobyerno Kapag nasaalang-alang ang kumbaga ang kalagayan ng kumbaga public good ang konsepto, ay dapat pwedeng mag-intervene ang presidente mismo kasi may emergency powers na po siya. Opo. Sir Jerry, pero hindi ba dapat may nananagot sa mga ganito na experience natin? They all have that time. Tama. Buong taon Oo. na pwede nila yung inasikaso. Alam naman nila magkakaroon Tama ng po. peak. Kapag tag-init, alam nila na magkakaroon ng peak Tama dahil po. walang pasok. Pero laging ganito. Dapat Year ata in, may year nasasampulan out. para Oo. hindi na naulit. Trabaho nila yan. Responsibility nila na i-secure Tama po. yan. At kaya ang ultimong kumbaga kasi ang kakaiba dito sa sitwasyon natin, may emergency powers ang presidente mismo. At matagal na tayong sumusulat sa Office of the President mismo kung ano yung pwedeng mga maging hakbang. Kung in the past, ang dami-daming mga kaso ng corruption issues, 'di ba, sa flood control, meron ngang ipa-file na plunder case, so on and so forth. Sobrang dami ng kaso ng corruption sa power sector.
makikita natin to sa pamamagitan ng napakadaming mga ombudsman case sa mga electric, Energy Regulatory Commission commissioners. Ganon din ang violation, siyempre, ng mga Department of Energy officials. So, dapat lang talaga na merong patawan dito kasi merong at the end of the day responsibilidad ito ng mga regulators at ng kumbaga departamento mismo kailangan yan piniprepare talaga nila at inaayos nila ang mga polisiya, regulasyon para i-resolve ito at kumbaga parang paulit-ulit na lang tayo. At lagi nilang sinasabi, iimbestigahan nila. Oh. Lagi nilang sinasabi, may pagbabago na measure, pero paulit-ulit din pong nangyayari. So, kaya po ang pinakapanawagan namin dito sa Office of the President, sa mismong presidente natin, gamitin mo naman ang emergency powers mo para once and for all, itigil yung rotating brownouts na nararanasan natin. Pero ang isang konkreto po talaga dito is, sa panahon ng ganitong mga brownouts, hindi dapat ang electric consumers ang may responsibilidad doon. Una, hindi tayo ang nagsa-shutdown. Pangalawa, hindi tayo ang may responsibilidad na nasisira yung mga transmission line. So yung mga korporasyon, yung binigyan ng kontrata, ang dapat pumasan nun. Kung itong bill shock, ang panawagan po natin ay equitable sharing ng burden kasi ang sabi ng Energy Regulatory Commission. Opo. Ang mga kontratang ito ay kumbaga napirmahan na, so on and so forth, at nasa batas yan. Pero ang sa panahon ng krisis, equitable sharing. Pero dito sa kalagayan nitong mga responsibilidad dito, dapat lang napasanin yan ng mga kumbaga may sala. Ayun. Sige po. Sana nga ay maisaayos yan kasi piko na po ang karamihan sa atin dahil sobrang parang pasalan natin ang daigdig Oo. Tinaasan. Opo. Sige, babayaran natin. Nagdadagdag na ganito kasi kailangan, sige, gagawin natin. Kailangan ng ganito, sige, ibabayaran natin. Pero at the end of the day, brownout ka. wala pa rin. Diba? Tama kaya po. nga. We deserve better services. Yung last point ko lang po siguro na panawagan, especially sa Senado. Tama na po na muna yung mga circus. Asikasuhin ninyo at yung pinaka mabigat na problema ng taong bayan ngayon. Sinimulan nyo naman na nila bigyan nila ng pansin yung dagdag na pasanin ngayon ng rotating brownout. Okay, tama yan. Sige, Sir Jerry, for the Maraming salamat meantime, abangan natin kung meron ba talaga mapapanagot. Lagi namang wala. Mukhang dapat mas magalit ata tayo. Papaluin natin itong mga to para... Baka kailangan na natin pakawalan talaga si Doggy Wawaw. Oo. Mali. Baka mali. makagat sa kanila, mainis. Naiinitan si Doggy Wawaw Oo. Sir Jerry, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat, sir. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Sana wag po Mabuhay. mag-brownout sa inyo today. Si Sir Jerry Arances, Wag naman. kaya nga ang lead convener ng Power for People Coalition.